Huwag kalimutang mag-subscribe bilang inyong suporta sa ating channel. Dito po tayo sa karunungan, kaalaman, katotohanan. Unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 9 O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapad, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapad sa kapwa lalaki. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 33 Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Galatia Kapitulo 6 versikulo 7 Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 2 versikulo 3 Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Santiago Kapitulo 1 versikulo 16 Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Sa ngaon guys napakadaming relihiyon o samahan lahat nagyoon ay nagsasabing kilala nila ang Diyos o nasa kanila ang tama pero sabi ng Panginoon Hesukristo na makikilala po natin ayon sa Bible mismo ang dakilang Panginoon Hesukristo ang may sabi. Mateo Kapitulo 7 versikulo 15 hanggang 20, Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangas na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipites ba ang ubas sa puno ng dawag, o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulan at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa.